so proud of you. Thank you. You look amazing. I know you wanted to go to top 12, so how are you feeling now? What's your message to all the Filipinos who are tuning in? Wow, I'm so happy. I'm so happy I get to make it here in Miss Universe. That never in my wildest dream I'll be able to do so. I was just that little girl hoping I'll be, waving in front of the Miss Universe stage, and I did. Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. In this video is panunuorin po natin ang naging interview ng ating kandidata na si Chelsea Manalo pagkatapos ng Miss Universe 2024 at yung kanyang journey. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. So tapos na nga po itong Miss Universe 2024 at nagtapos po ang journey ng ating kandidata bilang top 30. But mga kapolitika, yung aking nararamdaman ngayon is okay lang naman na hindi kahit ganito pa yung naging placement ni Chelsea Manalo dito sa kanilang beauty contest, ay okay na rin kasi ine-expect naman natin yung lutuan dito sa kanilang beauty pageant. Okay, so basically is hindi na kumbaga masakit tanggapin yung naging kapalaran as long as nakita naman natin at maganda yung pagka-represent ni Chelsea Manalo dito sa Miss Universe, ay okay na po tayo doon. And ngayon on the other side naman is talagang grabe ang bashing ngayon online, pinagpipiyastahan at talagang yung emosyon ng mga Pinoy ay nag-uumapaw dito sa may-ari ng Miss Universe na kung saan ay siya ang para sa atin at para sa mga Pinoy ay ang naging dahilan ng pagkaligwak ni Chelsea Manalo dito sa top 12, kasi ang sinasabi ng tama yung comment ng mga netizen doon sa ating mga previous video, kasi doon sa community, kasi nag-post tayo doon kung sino yung pinakamahigpit na mga kalaban ni Chelsea at ang majority ng mga comment doon ay ito daw si Jack Rahotatip, itong CEO ng Miss Universe, ang mahigpit na mga kalaban ni Chelsea, which is true enough. Okay, so ngayon ang mga Pinoy ay nababaling ang kanilang atensyon dito sa Miss Grand, kasi ang sinasabi mas okay pa daw dito sa Miss Grand kasi parang may hustisya pa yung placement ni CJ Opiasa, unlike nga dito sa Miss Universe. Talagang although maganda naman yung performance ni Chelsea Manalo, kumbaga hindi nabigyan ng hustisya yung kanyang performance na kung saan para sa atin is the best yung ipinakita ni Chelsea Manalo. And hindi na po magmamatter doon yung placement as long as maganda yung ipinakita ni Chelsea. Din nakita rin ng mga audience doon ng mga taga-ibang bansa na kung saan sinasabi nila is deserve ni Chelsea Manalo sa top 12, ay yun na po ang magmamatter. Hindi na po magmamatter dito ang placement. Ani naman yung placement kung saan is nakikita naman ng mga tao na hindi ka deserve. So ano po yun, parang kabaliktaran, di ba? So medyo nakakahiya din po yun, yung ibinigay sa yung placement na hindi mo naman deserve. Dumadami pa yung mga bashers mo, unlike dito kay Chelsea na dumami pa nga ang humanga sa kanya dahil dito sa kanyang ipinakitang performance, and then yung simpatya kumbaga ng mga tao is nabaling dito sa ating kandidata. So narito po ang naging interview ni Chelsea Manalo dito sa kay Dayan Castillo. Hi. I'm so proud of you. Thank you. You look amazing. I know you wanted to go to top 12, so how are you feeling now? What's your message to all the Filipinos who are tuning in? Wow, I'm so happy. I'm so happy I get to make it here in Miss Universe. That never in my wildest dream I'll be able to do so. I was just that little girl hoping I'll be, waving in front of the Miss Universe stage, and I did. I did my best. I was so happy. I was with so many powerful women here. I know that with or without a crown, you still win. And as what I have said, there are full of galaxy of stars in here, but we are just about to shine. Yes, and your life is, there are better things in store for you, no? Babalik ka sa Pilipinas, you're going to stay in Manila now, or what's exactly? So I'm flying soon, and then I'm planning to go and spend some time now with my parents. Oh yeah, in before California. I go back to the Philippines. But I'm so excited to go back home to visit my bed, mag-sleep na, to eat Filipino food. My God, grabe, no? It was such a journey, so I'm so excited to be back home. You work so hard. We're so proud of you. You look so good. Your message to Filipinos na lang. Maraming salamat po sa inyong lahat sa support ang ibinigay niyo sa akin, sa tiwalang ibinigay niyo sa akin.
So yun po ang naging interview ni Chelsea Manalo dito sa reporter na si Dayan Castillejo. Mga kapolitika, ano ang inyong masasabi dito sa naging performance ng ating kandidata na si Chelsea Manalo? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.